Ang dapat po natin buwisan ay yung sobrang mayayaman, no? Yung ating mga bilyonaryo, especially sa gas companies. Napakalaki po ng tinubo nila ngayon. Gayon din po ang pamahalaan dahil tubong lugaw yung industriya, tubong lugaw din yung 12% VAT. At gayon din, no? Nakikiusap din kami doon sa mga utilities natin, no? Mahiya naman yung malalaking utilities natin. Ngayon pa lamang dahil kailangan natin ng mabilisang aksyon, ay mag-offer na ho kayo ng mga palugit. Kung gusto nyo pong tanggalin dahil dahil kolorum ang aming hanay, sa akin po walang problema. Anytime kaya ko pong magpalit ng hanap buhay. Pero ang nire-representa ko po sa hanay na ito, yung mga tao na walang pinag-aralan, ang alam lang ay mayroong professional na lisensya, may kakayahang magmotorsiklo, at kayang sumunod sa batas trapiko, yun lang po ang aking kayang i-representa. Kung kinakailangang isara nyo lahat ng kumpanya ng MC Taxi, wala pong problema sa akin. Kaya ko pong umalis sa hanap buhay na to. Maraming salamat po. Ngayon naman po mula sa Trade Union Congress of the Philippines, tinatawagan po natin si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Magandang hapon po sa ating lahat. Muli maraming salamat po sa oportunidad. Sa ngalan po ng Trade Union Congress of the Philippines, para po sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ang krisis po sa langis sa Middle East ay krisis po ito ng sweldo. PSA na mismo po ang nagsabi, yung piso noon, 75 sentimos na lamang po ngayon. So kung halimbawa sa NCR, yung 695, 500 piso na lamang ang halaga nun, sa Bangsamoro po mas masahol. 411 pesos lamang po ang minimum wage doon kung ang purchasing power niya 300 pesos. At sinasabi natin na kalahati po nung sweldo ay napupunta sa pagkain, ano pong ulam ang mabibili ng 150 pesos para makakain sa 3 beses sa isang araw, lalo para sa pamilya. Kaya po ang aming tansya po, no, mula Luzon, Visayas, Mindanao, ang nawala na pong purchasing power ay 100 piso hanggang kulang-kulang na 200 piso na po yung nawalang purchasing power ng minimum wage. Kaya hindi naman po tayong pwede, yung Pilipinas ang top notcher sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, pero kulela tayo sa pagpapataas ng sweldo ng ating mga manggagawa, at lalo ngayon na yung ating mga regional wage boards po ay nagtatago dun sa barya-baryang wage order at no less than dole na po ang nagsabi na walang wage increase tayong aasahan sa Mayo 1 kung wala tayong ipapasang batas. Kami po'y muling nananawagan sa Kongreso, no? Nandito naman po yung ating Committee on Labor, pati po yung liderato ng House of Representatives, na muli po nating talakayin at muli po nating ipasa yung 200 pesos wage increase na ipinasa po natin last year lamang. Kung kinakailangan po yun noon, lalo po itong kinakailangan ngayon. Ngunit habang dinidinig po ito, hindi naman po pwedeng nga yung ating mga manggagawa, lalo yung ating minimum wage earners, kahit po nag-announce na may 1.2 billion na nakareding initial standby fund, wala pa rin po yung ating minimum wage earners dun sa mga priority. Ito po yung mga kababayan natin na talagang napakababa, pinakamababa ang sweldo at arawan lamang po sila kung mabuhay. At hanggang ngayon po, no, wala pa rin po yung minimum wage subsidy, no. Nakinig na po yung Senado, ngayon po nakikinig ang House of Representatives. Sa Department of Labor, wala pa rin po kaming naririnig na some form of minimum wage subsidy. At hindi naman po natin pwedeng sabing magtipid na lamang dahil walang-wala nang matitipid to begin with yung ating mga manggagawa, no. Kaya ang ginagawa nila, patong-patong na utang para makatawid lang. Kaya kami, no, nagagalak kami dun sa GSIS. Meron na silang 3-month loan amortization refund na binibigay sa mga manggagawa. Pero yung SSS na sinabing mag-aaral, kailangan naman po papaspasan naman yung pag-aaral ng SSS. Kasi isang buwan na po tayong may gera sa Middle East. Hanggang ngayon, wala pa rin po. 40 million na members po ang SSS. Sa Pag-ibig din po, no, hanggang ngayon wala pa rin silang aksyon para po dun sa greater na 17 million members dahil patuloy naman pong kinakaltasan ang sweldo ng ating mga manggagawa, pati minimum wage earners. Pero hanggang ngayon, wala pa kaming naririnig na loan amortization man lang o mga zero interest loans, special loans, especially dito sa panahon ng krisis na po na ito. At tandaan din po natin, hindi naman lahat ng manggagawa minimum wage earners. Batid po natin na mas nakakarami yung tinatawag nating middle income earners. Para hindi naman po sila tuluyang dumausdos
na maging low income, no? May bagong panakala nga ang TUCP na reformahin natin yung pagbubuwis, no? Itaas natin yung income tax exemption para mas maraming manggagawa ang makover dahil ang dapat po natin buwisan ay yung sobrang mayayaman, no? Yung ating mga bilyonaryo na kung ibubuwisan po natin ay makakolekta tayo ng 500 billion sa isang taon lamang po. At gayon din po, no, magpataw din tayo nung tinatawag nating windfall profits tax, especially sa gas companies. Napakalaki po ng tinubo nila ngayon. Gayon din po ang pamahalaan dahil tubong lugaw yung industriya, tubong lugaw din yung 12% VAT. Kaya kami rin nananawagan na pag-aralan nating tanggalin yung 12% VAT sa kuryente man lang. Makabawas man lang dun sa ating mga kababayan, no? At gayon din, no, nakikiusap din kami doon sa mga utilities natin, no? Mahiya naman yung malalaking utilities natin. Ngayon pa lamang dahil kailangan natin ng mabilisang aksyon ay mag-offer na ho kayo ng mga palugit, no, mga deferred at paring hulugan yung pagbabayad ng bill sa kuryente at sa tubig na ginawa naman natin noong panahon ng pandemic, no. Ang bottom line lang ho namin dito, marami tayong pwedeng magawa, marami po tayong dapat magawa. Pero magagawa lang naman po natin ito kung meron tayong Department of Labor and Employment na talagang makikinig at didinggin po yung panawagan ng ating mga manggagawa at kung meron po tayong Pangulo, no, Pangulo mismo na makipagdialogo naman po sa ating mga manggagawa. 4 na taon na po tayo under Marcos administration. Unfortunately, there was no such sectoral discussion with the labor sector as opposed to the business sector na nakarami na sila. Marami pong salamat ulit sa House Lead Joint Committee. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat mga kapatid sa inyong... Kuya, maiksi lang ha, pwede? Ha? Sige po. Again, for our stenographers, magpakilala ka uli. Romeo Godoy Maglunsod po ng motorcycle taxi community. Bagamat nakakapighati ang aming sitwasyon sa motorcycle taxi, nanatili ang aming panalangin, panambitan, at ang aming hiling na sana ang aming sektor ay tuluyan ng mapakinggan at tuluyan ng masaligal ang aming hanap buhay. Ito lang ang pinag-alam ng aking mga kasamahan. Kung gusto niyo pong tanggalin dahil dahil kolorum ang aming hanay, sa akin po walang problema. Anytime kaya ko pong magpalit ng hanap buhay. Pero ang nire-representa ko po sa hanay na ito, yung mga tao na walang pinag-aralan, ang alam lang ay mayroong professional na lisensya, may kakayahang magmotorsiklo, at kayang sumunod sa batas trapiko, yun lang po ang aking kayang i-representa. Kung kinakailangang isara nyo lahat ng kumpanya ng MC Taxi, wala pong problema sa akin. Kaya ko pong umalis sa hanap buhay na to. Pero dangan nga lang ng aking hanay ay nasa pinakamahihina at pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Ang aming panalangin, sana mapakinggan kami, matulungan kami ng gobyerno. Wala naman po kaming kakayanang lumaban sa gobyerno eh. Ang sa amin lang lagi sumunod, makinig, at makatulong po. Ngayong panahon po ng krisis, wala naman pong may gusto na kami lang ang babalikat at kayo lang po ang malakas at kayo lang po ang pwede naming lapitan. Sana, kung hiling natin na talagang once and for all, malampasan natin ang krisis na to, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At gusto ko kayo bigyan ng pangako galing po sa kongresong ito. At kita niyo naman po ang ehekutibo. Nandito po mga cabinet secretary nag-aantay at nananatili para pakinggan po ang inyong mga komento. Dahil lahat dito ng tao gustong matulungan yung dapat matulungan. So everyone is coming from the correct, good motivation. The only problem is there has to be a realization that good intentions are not enough. Kung di rin naman siya magiging epektibo, nag-iipon tayo ng pera, lahat, etc. para may pambigay tayo, may itutulong tayo, pero kitang-kita natin yung kawalan ng sistema o pamamaraan para mabigyan ng lahat. At gusto ko rin linawin na maraming pagkukulang, maraming kawalan ng protection sa inyo dahil nanggagaling muna dun sa kawalan ng batas na nag-regularize at nag-legitimize sa usapin ng TNVS, MC Taxi at lahat po ng two wheels. Ito po yung ating kinakailangan. At akin pong panghuli is, wag naman po natin sabihin na wala pong kontribusyon ang ating mga may-ari ng platforms. Dahil kung wala rin po sila,
ay wala rin po tayo magiging hanap buhay. So, malaki po ang investment dyan in terms of research and development, manpower, araw-gabi po yan ay pinag-iigihan. Pero kailangan po natin maipamahagi na hindi lamang po sobra-sobra ang kanilang magiging kapalit sa kanila din pong investment. Yan po ang ating hinahanapan po ng kalutasan o kung saan tayo gigitna as far as that is concerned. At siguro parang bago ko ikuhan kay Kong Franz, sa LTFRB, nakikiusap kami sa inyo. Kayo po ang namamahala sa mga TNVS. Kailangan po natin silang makonsulta dahil hindi po ako naniniwala na dapat bigyan ng ayuda lahat. Kasi hindi po lahat ay pare-pareho ang kontribusyon. So, totoo po yun, kailangan nagtutuloy-tuloy ang serbisyo. Yan lang po yun eh. Whether it is jeepney and whether it is delivery services, whether in the delivery of persons or goods. Makipag-usap po kayo, sila po ang may data eh. Kung sino po sa tingin nila in terms of priority ang kinakailangan para matulungan. Dahil kayo din nakikinabang kapag tuloy-tuloy po yung inyong mga partner drivers. So bigyan nyo rin po ng gabay. Kung ito lang po ang pera ng gobyerno, ano po ang pinakamabisang pamamaraan para tuloy-tuloy sila sa paglilingkod at tuloy-tuloy ang serbisyo, you have to go out of your way. But LTFRB, you are the consolidator of all of this. Kasi baliwala eh. Kung lahat ng iniipon ng gobyerno, kung hindi nadadala sa tamang taong may kailangan. Yan lang naman po ang paulit-ulit natin dito at yan ang pinagsisikapan ng committee na ito na magawa after sa lahat po ng ating hearing. Ano yung disenyo po na yon in such a way that we meet our objectives? Chairman Franz? Thank you very much. Chairman, I would like to request LTFRB to submit a detailed process flow of the programs that they will roll out for the fuel subsidy service. Okay, service contracting and ayuda programs should also provide regular weekly updates on the said programs, including the names of the participants and the budget utilized. So we need that weekly para alam namin talagang gumagana yung programa nyo. Pero going back, anyway, tapos na to, no? Going back yung tanong kanina ni Kong Percy, para talaga napaka-imposible na nakascade natin lahat yung sinasabi yung QR code. Eh. Parang napaka-imposible yun. But anyway, I guess this is lesson learned. Let's be upfront kung paano talaga ang programang ginagawa natin. Akala nyo ata, minsan yung sinasabi nyo sa amin, kinikwento nyo sa amin, napaka-imposible. Maganda pakinggan, but I don't think it can be implemented. Okay, we need that list para kung talagang tama yung, hindi natin sinasayang ang ating pondo kung kinikinino binibigay at tamang pagbabayad sa mga binibigyan natin subsidy. Kasi yung fuel subsidy natin na bayad, mabibase lang natin sa number of kilometers na takbo, di ba? So paano natin mababayaran yan kung wala tayong data, wala tayong manner of trying to double check that? So yun lang po, Mr. Chairman. Sana magawa ng paraan yan at hindi yung puro magandang kwento pero in reality it's so impossible to do and wala na dapat additional cost of pahirap sa mga ating mga jeepney drivers. Thank you. Maraming salamat. Again, LTFRB, yun na lang po ang atin. Double time tayo lahat dito. Hindi tayo pwedeng nag-aantay. Kailangan proactive tayo sa paghahanap ng solusyon dito. So, we move to the next item. May dalawang item po tayo. Yung usapin po ng ating mga manggagawa. Nandito po ang Department of Labor. Nandito ang ating mga labor groups. Pero meron pa tayong pangalawa po is yung usapin po ng ating retail and consumer sector. So, to take advantage of the presence of our acting secretary as well as Secretary Roque, pag-iisahin na po natin ito dahil sanga-sanga din naman eh. Usapin ng manggagawa, usapin ng mga negosyante para ipagsama na po natin ito dahil 4:20 na po eh. Kung paghiwalayin pa natin, baka abutin na naman po tayo ng alas 10. At least pagsabay po natin hanggang mga 9:45 lang po tayo sa araw na ito.